Sino mga nanligaw sa'yo noon sa Starstruck? Oo sumusobra ka na sa tanong ko, ha? Uy. Hi, Miss Raisa. Welcome back to your channel. Hi. Wait, ngayon na ba yun? Opo, ngayon na ngayon. Agad-agad. Okay, welcome to me. Pasok. Ano pa gagawin natin? Ito na ba yun? Yung ika-anim na series? Yes po. First question, agad-agad, Miss Raisa. Ano ba yung ika-anim na series? Ika-anim na series, ito yung anim na favorite ko, or mga questions, mga food, anything na top 6 para sa akin. Speaking of food, second question. Favorite Filipino food? Favorite Filipino food? Bistek Tagalog. Ayun ang pinaka-paborito ko. Kapag talagang wala na akong maisip, di ba minsan mayroon ka sa mood na hindi ko alam kung ano yung kakainin ko. Yun yung niluluto, ang Bistek Tagalog. Especially yung Bistek Tagalog ng lola ko. Hinahanap-hanap ko lagi yun. Next question. Unforgettable moments from your career that you can share? Ano ba? Wait gusto ko muna magkape. Grabe questions mo Parang hindi ko yung pagkapanalo ko ng Starstruck. Hindi kasi yun yung start ng lahat kung bakit ako ngayon nandito sa showbiz. And marami rin ako napagdaanan doon. So parang yun yung bumuo sa akin bilang Raisa Senon. Ilang years na po ba kayo sa showbiz ngayon, Miss Raisa? Oh my God, ito? Yun talaga yung tanong mo, nakakatanda Parang age yan Actually, 20 years. Congrats sa 20 years, Miss Raisa. Nahiya. 20 years na po. Tapos may tanong dito, bakit hindi ka natanda? Anong sikreto? Stress. Hindi. Bakit ba? Siguro dahil hindi ko masyadong pinoproblema yung mga, alam mo yun, hindi ko masyadong iniisip yung mga problema ko. So, imbes na lagi kang mas lungkot, alam mo yun, doon ka na lang sa happy place mo lagi para lagi kang masaya at na-uplift yung face mo. So, bumabata ka ng bumabata. Hindi kapag lagi kang malungkot or galit, diba, laging nakaganon or ganon. So, yung mga wrinkles natin, diba, wala. Ay, wait lang tapusin ko lang ito pagtimpla ng kape, okay? Ay, wait lang. May nag-doorbell. Sino kaya yun? Delivery po from Miss Raisa. Ay! Thank you. Thank you po. Okay. Ay! Nagpa-deliver pala ako ng kape. Nagtimpla pa ako. Masaya. Diba, bumabata pa ako? Sabi ko sa inyo yun lang yung sikreto Okay, Miss Raisa. Next question. How are you right now? Ngayon, sabi ko na masaya. Kontento ako. Like meron akong night, may partner ako nandito para sumuport sa akin. And then, yung career ko naman, stable naman. May times na nagpapahinga ako, na more on family time. And then, meron times na busy naman ako pagdating sa work. So, nababalance ko lahat. So, okay naman lahat. Ay! Oo nga pala. Mag-aayos nga pala ako ng mga gagamitin sa vlog. Ito nga pala. Para saan ba yan, Miss Raisa? Ito, kasi yung vlog na to, parang kay Night. Gusto ko ipatry kasi sa kanya yung mga food before na tinikman ko before. Gusto ko ipa-experience sa kanya to. Do you have upcoming teleserye? Yes. Meron. Sa TV5, Lumuhod Ka sa Lupa. Pinaka-tumatak na scene sa'yo sa ika-anim na utos? Madami, pero pinaka-favorite, for sure pinaka-favorite nyo lahat, yung meron akong Nerf gun. Yun yung pinaka-favorite nyo kasi yun talaga yung tumatak sa lahat at naging iconic na buntis ako and then tumututok ako ng Nerf gun. Speaking of Nerf gun, bakit po water gun yung tinutok nyo kay Emma? Kasi yun yung nasa script. Alam mo, actually, nung binablock yun, nung time na yun, yung scene na yun, nagko-question kami,
Sure ba kayo na Nerf gun yung iaano ko, yung itututok ko? Kasi baka ma-question tayo dahil buntis yung tututukan ko, ganyan, tapos Nerf gun. Tapos parang yung sabi, yun nga, yung logic na laruan lang yung itututok mo, hindi totoong gun. Parang gano'n. Okay, makes sense. Kailan po ang balik nyo sa Dreamscape? Depende po sa Dreamscape. Dreamscape, baka naman. Char. Why so pretty even you have no hair? Thank you sa nanay ko sa magandang jeans niya. Basta lahat tayo maganda. May mga party tayo na katawan na maganda. Ikaw kayo, kahit gusto niyo magpakalbo, like me, kung kaya niyong dalhin siya at confident kayo sa tsura niyo, maganda kayo. Tandaan niyo, maganda kayo. Sarap to sa kape itong marino. Tatandaan ka pa ng bata ko. Next question, Miss Raisa. Ay, wait lang. Parang tapos ako sa ika-anim na series. Parang sumusobra ka na sa tanong ko, ha? Sorry, Miss Raisa. Ang dami kasing tanong eh. Sige na nga. Pagbibigyan ko na kayo dahil eto yung first na ika-anim na series ko. Sige na, sige na. Next question. One struggle as a mom. Naku, madami. Madami. Una sa lahat, kapag nanganak ka kasi, madami kang lalabanan. Like, especially yung postpartum depression mo. Unang-una yun. Second, yung struggle mo sa itsura mo, sa ikaw, sarili. Kung hanapin mo yung sarili mong yung dating ikaw, tapos hindi mo nakilala yung sarili mo, may mga ganun. Ang struggle yan. Third, yung pagpapalaki mo na sa anak mo, kung tama ba, or may kulang ba, kung nabibigay mo ba lahat, as a mom, ganyan. Ang apat, pag nakikita mo siyang makulit, or ano, tapos hindi mo makontrol, ganyan. Tapos, minsan masasagot ka niya na hindi mo naman yung mamimin, tapos masasaktan ka, yung mga ganyan. Tapos papagalitan mo, tapos magigilty ka. Maraming struggle as in, kasi hindi mo alam kung tama ba to? Tama ba tong mga ginagawa ko sa kanya? Tama ba yung, yung pagpapalaki ko sa kanya? Mga ganyan. May mga question na gano'n na every day, every night, lagi mong iisipin yun. Yun yung mga struggle ng isang mom. Tsaka, karamihan sa ating mga moms, wala na tayong time para sa sarili natin na lahat ibinibigay natin sa anak natin, sa partner natin. So, tayo minsan naiiwan tayo, kaya may mga times na yun nga, may nade-depress, may mga times na yung ibang moms na parang wala na silang gana, tapos namimiss nila yung dati nilang sila, yung like yung busy sila sa work, or yung nagagawa nila yung mga adventure nila, yung mga hobbies nila, ganyan. Ngayon na mom na sila, wala nang gano'n, yung mga gano'n. So, may mga times talaga ako, gano'n din yung iniisip ko, hindi kayo nag-iisa, pareho tayo ng pinagdadaanan na may mga times din ako na nalulungkot ako, nadadown ako na hindi ko nagagawa yung mga dapat kong gawin or hindi ko nagagawa yung para sa sarili ko. Kaya ngayon, ang iniisip ko na lang, kung saan masaya anak ko, masaya na rin. Baka maiyak ka, Miss Raisa. So, move on tayo sa next question. Naman kasi ganun yung question mo. Next question. Kapamilya star na gusto mong makatrabaho, girl and boy. And why? Kapamilya star. At dati, pinakagusto kong makatrabaho si John Lloyd talaga. Kasi sobrang galing niya kasi umarte. Yung sa girls naman, nakatrabaho ko na yung gusto ko trabaho, si Ate Angel. So, okay na yun. Na-check na yun. Check! So, yun na lang. Si John Lloyd na lang. Oh, Miss Raisa, may isa pang question. Ate Raisa, sino po bias niyo sa Beanie? By the way, crush na crush kita. Oh? Teka. Ang dami nila, di ba? Teka. Si Beanie Maloy. Kasi sobrang gusto ko talaga, bet ko talaga yung personality niya. Sobrang strong yung personality niya and funny. Kaya nakakatuwa siyang tingnan. How do you balance family life with the demands of running a YouTube channel and yung mga ibang ganaps niyo pa po? Dapat meron kang supportive na partner. Kasi syempre, magti-take turns kayo. Like ngayon, meron akong series na ginagawa. So, siya, meron din siyang work na ginagawa. So, MWF, sa kanya yun. And then, PTHS,
Sa akin, so kaya nababalance namin pareho na nakagawa kami ng YouTube, itong vlog, tapos nakakapagtrabaho kami, nagagawa namin yung trabaho namin, bawat isa, tapos nagkakaroon din kami ng time, kinay. Last question, Miss Sure Raisa. na ba yan? Last na ba talaga? Sure na to. Hi, Raisa. Sino mga nanligaw sa'yo noon sa Starstruck? Wow, grabe yung ending, ha? Okay, sino ba? Wait, mayroon pala akong gagawin. Mag-aayos pa ako ng bulaklak. Ano ba yan? Yung question na yan. Spill mo na yan, Miss Raisa. Sandali nga. Nag-ayos ako ng flowers para sa aming altar. Isa-isahin mo. Isa-isahin. Dami. Ganda. Ganda. Una, yung sa Starstruck, yung syempre na-link sa akin, si CJ, dahil siya yung partner ko before dun sa Starstruck. Siya yung pinapartner sa akin. And then, pangalawa, si Marky Shello. Isa yun. Kaya hindi na push through. We're friends lang that time. Na-link naman sa akin si Heras. Pero kasi barkada kami ni Heras eh. So parang nai-issue lang, pero hindi talaga. Super, kasi nga, di ba, lumaki ako sa puro boys. Like, mga pinsan ko, yung kuya ko, ganyan. So, sanay ako na makipag-bonding sa mga boys. So, minsan nabibigyan ng mali siya. Yung mga ganon, like, sila Rainier, yan, mga barkada ko yan, si Mike Tan. Sila yung mga kalaro ko ng PlayStation. Sila yung mga kalaro ko ng PSP before. Nagbabanding pa kayo ng mga Starstruck friends mo, Miss Raisa? Oo, kala ko ba isa na lang? Ay, oo nga pala. Sige na. Sa next vlog na lang, Miss Raisa. Ipapollow up ka pa. O sige na nga, pagbibigyan na kita, i-follow up mo na. Hindi na masyado kasi syempre may kanya-kanya kami live na. So, parang kapag nagkita, ayan, hi, hello, tas and then yun, flashback yung mga nangyari sa amin before, yung mga ginawa namin before sa Starstruck, kwentuhan, ganyan, kikita kami sa event, like si Megan, nagkita kami sa event, tas yun, nagkukwentuhan kami. Ganun lang. Or kapag sinwerte na, magsasama kami sa show, tas nagkita-kita kami, ganyan. Yun na yung last question ko talaga, Miss Raisa. Totoo ba? Baka naman may pa-follow up ka pa, ha? Hindi na, Miss Raisa. Dream, believe, survive. Kasi singlin na kita. Ayan, finish na. Gano'n. Akit ko lang to sa altar, okay? Wait ka namin, Miss Raisa. Okay. Andito pa rin kayo. Akala kayo umalis na kayo. Ano ba naman yan? O siya. Sige na, maraming salamat ha. Maraming salamat sa mga questions mo na sobra-sobra. Kahit ika-anim na series tong aking episode. Pero maraming salamat dahil at least nakaband ko kayong lahat at nasagot ko yung mga tanong ninyo. See you sa next episode. Bye!